Ang na-experience ko yung sabihan ako na malas, na hindi, yung sinabihan nila ako na parang nahihirapan sila sa pamumuhay. Nakakatuwa po na mapapaayos na ito. Yun din naman po kasi yung dahilan ko kung bakit hindi ko rin basta maiwan-iwan si mama, kasi kakaawa nga, naawa ko sa sitwasyon niya. Sinabi mo pang puro hiram yung mga gamit pala dyan, sabi ni nanay. Yung Puro kumot, dyan po yan, sa bahay. kumot. Opo. Dyan po yan, hiniram lang po ni mama. Ito, bumaba na nga ako. Ito yung pinakamahirap na daan dito. Sobrang taas po ito. Ayun kung makikita nyo. Bumaba ako kasi sobrang hirap nitong daan talaga na ito. Grabe oh. Kahirapan. Kung makikita nyo si Rans, na banking pa. Pababa po yan. No, kaya pa? Madulas. Madulas nga. Bumaba ako. So yun, ito yung pinaka-danger na halos hindi nga yan maakyat ng 4 wheels. Nung sinubukan namin mag 4 wheels at nung umuulan, muntikan po kaming na dyan na tumba. Ayan, yun na lang yung gagawin ko pag nag-single kami. Bababa ako para hindi masyadong mabigat yung motor. Ayan si nanay, yung akibig ko. Lalaba ka na naman, nay. Lalaba po. Ay, grabe naman kasipagan yan, nanay. Labada po yan. Labada? Ano yun, halos araw-araw ka naglalaba? Opo. Oh. Labada po. Oo. Kumusta po kayo? Okay lang po. Okay lang. Asan si Buboy po? Nandun po sa bahay. Nasa bahay. Buti hindi po kayo lumabas ngayon, Ay, naglalabada po kasi. Kaninong damit po yan sa inyo? Hindi po, dyan po sa bahay. Ay, nakikilabada ka. Naglalabada. Magkano naman ang mo, sahod mo dyan? 250 po pag maramihan. 250? Pagkaunti lang, 100 lang. Ay, grabe naman pala yan. Mura lang pala. Mura lang po. Oo. Samantala yung tagalaba ko ay 700. Isang labahan lang, nay. Pwede na po yan, basta po may pang lang, pambili-bili. Ibang bili-bili po Yung mga kailangan po sa bahay. Oo. Sige, babadan mo muna yan, nay, at doon tayo. May ibabalita po ako sa iyo. Yun, nilabasan na tayo ng upuan ni Boboy. Kumusta, Boboy? Ayos naman po. Ayos naman. Naka-lipstick ka na naman. Nag-aantay ng grasya dyan sa kalsada. Grasya. Bakit grasya? Sahod. Ano yun? Parang nagli-lipstick ka. Hindi naman. Ganyan talaga pag tag-araw. Parang yung sinabi mo nung baby siya, nanunuyo lagi yung bibig. Po yung ganito po. Ay, ganun? Nagbabalat po yan. Hanggang mga bibig ko dito. Oo, kaya akala ko nagli-lipstick si Buboy. Hindi. Bakit bakit nag-stop na? Parang tapos naman na yung Tapos na po yung pundo ko na natira. Ah, okay. Ayun, sasahurin nyo, Hindi pa binigay. Mamaya daw po. Mamaya, kaya naantay mo. Antay-antay ko. Kumusta? Ano talaga yung magiging decision nyo dito sa nyo, Buboy? Kasi may nag-offer na magbigay ng doon nga sa hinihiling nyo na pangtubos natin dito sa lupa nyo. Ngayon, pag naibigay niya yun, tubusin natin agad. Yun nga yung sabi ni nanay of cam. Dito na lang yung Kasi napag-isipan din namin mag-asawa. Kung doon ko kayo papatayuan doon sa may lupa na nakuha namin, ay medyo malayo ang kabahayan doon, Boboy. Ano sa palagay mo? Kung po ang okay lang naman po sa akin. Okay lang. Okay lang na ito yung papaayos natin ng bahay nyo. Sige,
Kay mama naman to eh. Sa inyo yan. Wala naman pong problema. Oo, sa inyo ni nanay. Siyempre, kung ano yung mga decision nyo, kukunin ko din yung decision nyo kung gusto nyo ba itong bahay na ito, papagawa na lang natin o doon kayo sa malayo. Kasi inisip ko din, Boboy, inisip ko yung pag-alis mo, medyo malayo yun. Talagang hassle yung gagawin mo pag nasa bayan, pero medyo malayo, walang mga tricycle na masyado doon. Kalsada din, kaso nga lang medyo malayo yung Pangalawa, yung pagnenegosyo ni mama mo. Mahirapan siya kung laging napunta sa bayan, doon siya magnegosyo. Andito na yung mga tao, 'di ba? Oo. Lapit sa eskwelahan. Oo, tapos yung mag-alis ka nga, 'di ba? Ngayong pasukan talagang ituloy mo na para at kung mabigyan naman namin ng pangkabuhayan si nanay, pangkabuhayan nyo, pwede mo tuloy-tuloy yung pag-alis mo, hindi mo na isipin muna yung paghahanap buhay. Kung wala ka lang pasok, ganun, pwede kang mag-extra, Opo. Sige po. Pwede naman po dito, kaya lang, ewan ko lang kung baka guluhin kami. Yun yung kinakatakot na, Kaya ako po naiwas lang po. Ikaw na iwas, ayaw mo yung... Ayoko na po ng maingay, magulo. Hindi naman siguro kasi kung nanahimik naman na kayo, kung may marinig man kayo, huwag nyo na lang patulan kasi mas lalala lang kung papatol kayo. Nanay, Ano sa palagay mo, nanay? Sa decision na yun? Decision mo na yun, final na yun? Final na po kung malayo doon at mag-aaral siya. Sacrifice din niya yung pag maglakad. Wala siyang sasakyan, ay malayo. Opo. Ay kung dito lang siya kasi dito sa barangay, nandyan yung teacher ng ALS. Andyan yung teacher ng ALS. Opo. Okay. Diyan lang naman po sila mag-i-school. Dyan lang naman. July yata po ang pasukan. June. Oo. Yan ang po, naka-enroll naman po yan. Naka-enroll. So, papasok na lang mag-exam. Mag-exam na lang po siya. Oo. Kaya nga pag-examine ko na lang po siya dyan. Pag dumating na yung teacher niya. Kasi matagal na yan sinasabi sa akin ng teacher niya, pabalik-balik yun siya dito. Kung mag-exam siya. Ganun na lang, Nay. Tapos itong CR natin, syempre, CR nyo pala, nakikinatin na ako. Yan yung CR nyo na yan, paayos natin. May bowl na po yan. Mayroon po. Paayos natin ng maayos para po. Tapos itong bahay nyo, yun nga, kung ano yung gusto mong, pwede ka dito, mag-barbecue, mga negosyo. Katapat, pwede. At may school naman po. Tsaka kahit wala pong pasok, may nabili po yan dyan. Mga din. Ang iniisip ko din kasi doon, malapit sa bayan, malapit doon sa isang anak mo, nasabi mo. Yan na nga po, malapit. Oo, ang iniisip ko din na unang niya, yung hirap mo nang papasok. Tapos yung negosyo nyo na, baka magnegosyo ka doon, baka aayawan mo din kasi medyo malayo yung mga bahay doon. Alam niyo po, doon sa may Kamagsaan, Nay? Sinabi ko na nga. Yan na nga po, Kamagsaan. Kamagsaan, yung pababang ganyan. Alam niyo yung pababang daan na papasok doon sa Kamagsaan? May isang bahay dito na, yung magandang bahay. Magandang bahay po. Oo. Sa Kamagsaan doon. Tapos din, malayo nga yung sa kabahayan. Oo, malayo pa po. Kaso nga lang malapit sa kalsada. Oo. Itong kalsada na ito, papababaan na siya. Pababa pa yun. May isang bahay yun doon ay. Ngayon, dalawa na may kapitbahay na siya. Yun yung pabahay ko sa kaya nga, kung kami bata. doon ay magiging na rin sila kapitbahay. Kaso, kaunti lang din. Walang masyadong tao. Ganun nga po, Nay. Ang nangyayari, kaya sabi ko, pumunta ako dito para kausapin kayo ng maayos. Ang mahirap din doon, ma'am, pag umuulan. Oo. Mahirap talaga pag umuulan. Pag umuulan, So, ayun, may kilala kayong karpintero dito. Meron po, ma'am. Yan lang po yung kapitbahay namin. Okay. Magaling po yan mag-ano. Okay, oo. Yan, siya po ang magmaso. Lahat po siyang gumagawa. Sige, siya ang pagawin natin dito na para ang materyales po, meron dito sa loob, may kuhanan. Ay, dyan po yung sa Kalabaka. Kukuha pa po. Meron po mga hardware dyan sa Kalabaka. Dito i-deliver. I-deliver na lang po.
Malapit lang naman. Malapit lang naman po yung paglusong po dyan. Okay. O kaya kung diretso sa, meron din sa Kalabakay sa gitna, pero meron din dyan sa paglusong. Dito sa unahan. Sa unahan, meron dyan si Kuloy. Dyan po ako dati kumuha kay Kuloy ng mga materialis. Alin po dyan? Doon sa malapit sa gasolinahan? Hindi. Hindi, dito pa pababa po. Pababa? Sa Kalabaka po. Okay. Pakanan? Yung Galing dating kayo dito, academy. Pakanan. Academy po yung dating academy. Okay. Nay, andyan po yung karpintero ngayon? Ay, naggagapas. Oh, sige. Yung palay. Kailan? Sa isang araw pupunta ako dito, pa-estimate na natin yung ano nyo dito. Oo. Okay lang sa inyo yung half body? Kasi yun yung mga project namin ay half body. Oo. Yung pangarap mo, Nay. Pwede. Oo. Kaya half body, mga half body. Oo. Tsaka gusto ko yung ano sana, Nay. Alam mo yung native design na ano siya. Pero yung bintana nyo, sliding window. Gawin nating sliding window. Kaso nga lang, yung parang pinakakatawan na, di ba kalahating semento. Tapos yung taas niya ay parang, ang tawag dun, parang yung ano po ginagawa nila na parang native. Anong tawag nyo dito yun? May tawag dun, wait lang, titingnan ko lang. Ayan. Sawali pala po yung Sawali. Oo, yung kalahati niya kasi Parang ganyan po yung binili ko 1,000 po yun ay. Yung yung 3 pirasong sawali. ay 1,000 ganon. po yun. 3 piraso. Pero malalaki na po yun. Malalapad. Oh, malalapad siya. na. Okay, pa-estimate natin yun lahat. Ano kung ilan kailanganin para mapagawa na tayo habang nagagawa sila nung half body niya po. Ano? At ito, nanay, itong mga ganito nyo. Ano tong pinagawa nyo na ito, bilog na ito? Hindi ko po alam kung yan ang tinayo niya. Siya ang nagano niya mga haligi na yan. Ganon. Kasi nga, wala nga, naghahanap nga ako ng bahay. Hindi ko, para lang hindi ako magalit, ginanyanan niya yan. Oo. Nilagyan niya yan ng mga ganyan. Yero ang lalagay natin na gusto nyo? Pwede po. Oo. Kasi dapat yero nga din po ito eh. Yun. Nirepan yung ano nyo, yung Wala nga po, budget. yung Oo. Papayero natin tunay. Ano? Huwag kang mag-alala. Pa-estimate natin dun lahat sa karpintero para ano. At yan. Para sure na ngayon yung ano yung usapan. May karpintero na dito. May kuhanan din ng gamit dyan sa Kalabaka nga. Wala na ano. Oo. Yan o. Meron naman si Buboy na assist. Buboy ano. Para may kasakasama nung karpintero na gagawa. At sa inyo naman ito, di ba? Ah? Mas maganda po para hindi rin po naka-iinip. Oo. Nay, paano yung buhangin? Na-order na rin po dyan. Meron po siya. Meron din doon. Ang isang ano po yun, ang isang kobe ko po ay, ang bili ko yata nung isang kobe ko po ay nasa 1.2 yata po yun. O, ay 800 or 7, ganyan. Tapos yung graba, ganun din, ay iba ang presyo ng buhangin ay kaysa sa graba. Ang graba po yata ay nasa 800 lang. Ang mataas din po dyan ay ang buhangin. Ang isang kobe ko. Isang kobe ko. Isang kobe ko naman po yun. Okay, sige. Sige, yun na lang ang ano natin. Basta ipa-ano natin ito sa isang araw kasi bukas iba yung schedule namin, Friday. So, Saturday na ako makaano dito. Pero kausapin nyo na din po na siya yung papagawin dito at ano, i-estimate na din yung ano, papa-estimate para pagpunta ko dito, alam ko na yung o-orderin kong mga gamit para ma-deliver na dito. Makapag-start na tayo. Sabihin ko po mamaya pagdating. Oo. Para siya na lang din. Kasi wala na siya munang trabaho, hindi pa siya nakakapagtrabaho pa kaya nagkagapas siya. Pang ano nila, pang bili-bili nila sa bahay. Oo. Pero yun, dito lang naman talaga. Itong bahay na ito? Ayan pong bahay. Asawa ni Reggie. Asawa ng babae na kasama mo nag-ano ng buko. Okay, ganun na lang, clear na. Tapos, yun nga iniisip ko nga po, ang hirap mag-isip, sabi ko. Kasi yung tinulungan ko doon, binigyan ko din po ng pang-negosyo, yung pang-balot, yung mga, nagsimula lang din sila sa maliit na puhunan. Kaso binitawan niya kasi sabi niya medyo maano daw, mahirap talaga doon ng mga tao.
Pag mag... Malayo nga po, ma'am. Alam ko nga po yung Kamagsaan. Mahirap talaga ang mga kabahay, ang tao. Kaso nga lang, malapit siya sa poblasyon, sa bayan. Pero, yun nga yung mahirap, yung negosyo nyo. Gusto ko din na, kung magkaroon ka ng negosyo, gusto ko yung stable, araw-araw na nandyan. Kumikita siya. Kumikita para sa inyo, no? Hindi na mahirapan si Buboy mag-isip ng pang ano, kahit ano. Kahit dyan, pang ano niya sa school, ng pag-aaral. Opo. Kahit doon sa aking isang bunso. Kahit mga pang ano dyan sa school niya. Ano yun, Nay? Pumapasok pa din yung bunso nyo? Opo, pumapasok po. Okay. Ikaw, Buboy, excited ka nang papasok? Siyempre po. Excited po. Sa palagay mo, kayanin mo? Kaya po. Kakayanin. Kakayanin. Opo. Ayan, good answer. Kung ganun. Nandyan lang naman po ang school nila. Oo. Tsaka, magandang opportunity na yun. Makapag-college ka. Kung makapasa ka sa ALS, makapag-college ka. Diba? Opo. Hindi na kailangang mag-high school. Kung papala rin po. Sige Mm. lang. Sige lang, ano. Book lang lang. Anong buwan pala yung birthday mo, Buboy? November 20 po. November ka. 20. Ikaw, Nay? May buwan po. Malapit na. Malapit na ang birthday niya, Nay. Buwan po. May Ilan taon ka nun? 50 na yata. Pa 50 ka na po. O, si Buboy, ilang taon? 24 po. 24 ka na. Oo. Diba? Ang dami din nag-suggest, huwag ka daw magsundalo. Pero ako naman, mga mahal kong viewers, di ko pinagbabawalan si Buboy. Sinasuggestan ko lang ng medyo mas maayos. Siyempre, makasama mo yung nanay mo kasi once na nagsundalo ka, iiwan mo na naman siya. Ganun nga po mangyayari. Iwan mo na naman siya. Adjustan ko na po yan na huwag siyang magsundalo. Kaso, yan ang pangarap niya eh. Wala akong magawa kung yan ang pangarap niya. Kahit alam kong delikado, pangarap niya yan. Oo. Ako din naman, Nay, kung yan yung pangarap mo, Buboy. Kaso nga lang, nagsasuggest pa ako na mas may maganda pa doon sa pangarap mo. Ano? Parang yung pag namili ka ng damit, pinili mo ay color pink. Di mo alam na may mas maganda pang kulay doon. Oo nga po. Ganon yun. Pero sabi ko, pag pinayagan ko magsundalo, sige lang siguro ang kaba-kaba ng dibdib ko kung nasa ganyan. Ano siya? Lalo kung pa lang po siya, tawag doon, private army pa lang. Sa Mindanao ka agad kung destino. Raratratin ka doon. Sabi ko, ano ba yan? At yung panapili niya. Oo. Kung ano yung delikado. Yung yung pangarap niya sa ano. Oo. Maalala ko na yung papa ba ni Buboy marunong mag-Arabic. Arabic po. Minsan nagsasalita sila sa salita nila. Pero fluent siya sa Arabic. Okay. Kunin ko mamaya yung number niya, kakausapin ko po. Lifeline po yun, ma'am. Pwede kaya yun yung sa telepono yun. Oo, pwede. Lolodan ko na lang yung ko. Pwede yun. International. Oo. International po. Oo. Kasi walang ganyan-ganyan noon po eh. Sige. Puro lifeline. Sige, para marunong naman ako sa Arabic kahit papano. 5 taon ako sa ay Arab country. Opo. Kaya marunong din ako. So, ayun. Excited na ako sa inyo na makita tong bahay nyo. Kami rin naman po na excited din. Nakakatuwa po. Kami ng bahay. Nakakatuwa. Nakakatuwa po. Na mapapaayos na ito. Para kay mama. Pangarap mo lang dati ngayon matutupad na para sa mama mo. Yun din naman po kasi yung dahilan ko kung bakit hindi ko rin basta maiwan-iwan si mama kasi kakaawa nga, naawa ko sa sitwasyon niya dito. Nung malaman ko na ganyan kasi kahit kapatid ko nagkukwento sa akin na ganyan nga raw, trabaho si mama ng tagal. Halos ilang taon, puro padala sa kanila. Wala naman, kahit isang gamit wala eh. Oo, yun sinabi mo pang puro hiram yung mga gamit pala dyan, sabi ni nanay. Yung Puro- kumot, dyan po yan, sa bahay. Kumot? Opo. Dyan po yan, hiniram lang po ni mama. Grabe naman, kung alam ko lang, binilan ko kayo ng kumot. Unan, hiram din. Hindi po, dito po ang talaga. Okay. Yung kumot lang po, hiniraman po namin. Ba't kahit kumot wala kayo na, nasan Wala po. Hindi ko po alam kung nasa yung mga... Marami po kaming kumot noon. Kada bumibili talaga ako ng kumot. Ayaw ko nga pong mawawala kami ng gamit.
talagang nag-stuck kami dyan. Hindi ko alam kung saan. Pag uwi ko, wala nang mga kumot, wala mga tuwalya, lahat. Ayan, wala na. Ang hirap talaga pag wala yung nanay sa bahay. Ano yan yung mahirap. Opo. Mahirap. Lalo kung wala kang, syempre, inasahan na anak na tagaligpit ng gamit na napundar mo. Yun din yung mahirap. Kaya sa ngayon, Meron kaming TV, bumili akong TV para kakaulibangan. Walang hindi na makipanood sa kapitbahay. Naroon din ang TV namin sa kapitbahay namin. Ang kapitbahay na yata yung TV namin. nangapit bahay din Mahirap. Grabe, anong klaseng TV yun, Nay? Ba't nangapit bahay? Po, yung ganyan lang po yung kalaki. Para Naglakad, may paa pala yung nabili mo, Nay. May panga ng kapitbahay. Ayan. So, hayaan nyo, may mga blessing pa na dadating. Pray lang tayo sa araw-araw. At sa mga viewers din na hindi na makapag-antay sa pabahay sa inyo. Sinasabing, ganito kinita mo sa views. Sa views mo sa kanila. Ganito, ganyan. Yung pag-vlog mo, di mo pa na-start yung pabahay. Hindi po ganun kadali yun na isang iglap ay isang vlog pa lang ay nandyan na yung pabahay. Buti kung milyonaryo ako at unang pabahay pa lang. Baka kayo na magbigay. Oo, ako na talaga mismo. Pag unang vlog pa lang at alam kong deserve, ako mismo magbibigay. Ganun po yun. Pero talagang inaano ko po talaga na mapabahayan kayo. Pray ko na maayos yung magiging natin, magiging tuloy-tuloy hanggang matapos ang pabahay. At alam ko din yung mga materyales dito sa Kapalongga, grabing hirap, grabing mahal. Mahal po talaga. Alam mo yon? Opo, kasi kahit naman dyan yung mga yun sa gobyerno na nga yan, namamahalan pa yung mga Sa gobyerno, di ba? Yung engineer. Oo, yung engineer. Namamahalan pa sila sa Totoo yan. At hayaan mo, Nay. Bibilan ko kayo ng kumot. Grabe namang hiniram yung kumot yan. Ilang kumot meron kayo na hiniram? Isa lang naman po yan. Ay, grabe. Isa lang po. Grabe naman yun. Paano na lang pag giniginaw ang isa sa inyo? Binibigay po sa kanya. Sila na lang magpajama lang ako. Mag-jacket lang ako. Para hindi ako lang lagyan ko lang medyas yung pa ako. Oo. Magbalot lang ako ng jacket, pajama. Kanila na yung kumot. Grabe. Pakita din natin yung kusina nila. Ba't ganyan na yan? Plywood lang po yan? Opo, yan po yung binili kong plywood noon. Marami po yan. Hindi ko, sabi ng kapitbahay sa akin, pinagbili yung iba. Ang sawali naman pang matagalan po yun, Oo, mas matagal pa yata yun. Matibay din naman po. Oo, tsaka presko, di ba? Tapos kahit pinturahan lang siya. Oo, pipintura. Mas matibay po pag may pintura. Oo, tapos yung bintana nyo ay naman yung glass, yung sliding window para para Katulad po doon, sliding window. Sliding ka naman. Ka-sliding na bintana mo ngayon. May bintana ka na. Oo. Hindi na ganito. Yan nga Yan nga yung pangarap ko Kasi nakikita ko rin yan sa mga Facebook, yung mga bahay-bahay na half body. Tapos sawali na maganda yung bintana. Yung kalahati niya, yung semento, tapos sawali na maganda, tapos sliding. Nakikita ko po yan, sabi ko, kaya nga po ako nagsika para maano ko yun. Kaso lang, wala, hindi naman niripan. Kaya pag-ripan, nanghina, nanglambot ako nung niripan. Parang nawala ng... Paano nyo po nalaman? Diyan lang din, sinabi ng mga kapatid. Mismong kapatid niya nag-ano rin sa akin na wala na ate yung yung niripan na ni Kuya. Parang bigla akong sabi ko, ba't ganun? Biglang gumuho yung pangarap ko. Sabi ko, Diyos ko po. Grabe naman po, parang ang hirap. Yung may mga ganun na tao yung magkakayod kalabaw ka. Kasi hindi papahalagaan yung pinagkakitaan mo. Parang ang sakit talaga po. Masakit sa loob. Kahit sana hindi nila na ako intindihin. Kumbaga yung mga pinaghirapan ko, sana binigyan po nila ng halaga. Binigyan niya kahit konting halaga yung lahat ng pinagsikapan ko. Ang tagal ko po yung pinag-ipunan para sabi ko makabago-bago man lang kami sa buhay namin.
may iba-iba naman at dati lagi na lang ganyan. Kaya nga po ako nagtrabaho at wala rin naman sa trabaho. Ako lang din ang magtatrabaho. Ay, nangangalaan ako dyan. Nagkakayod ako ng mga santol. Ibinibenta ko yun sa Kalabakan. Baka benta-benta ako ng 300, 400. Ganyan. Tapos yung mga gulay-gulay dyan sa mga kalang yung langka, puso. Yun yung ginagawa mo para makasurvive Bebenta po. ko po yan. Kahit bayan, nakakarating po ako niyan. Naglalakad kayo. Oo, basta makatinda po. Magkaroon lang po kami ng bigas. Kahit 1 kilong bigas o pang-ulam, kape, asukal. Masaya na po ako. Sobrang layo. Kasi kami nga nagmumotor. Ang hirap, ang layo. Ang layo ng bayan. Pero hindi na yung sa kagustuhan mo at trabaho. Siyempre, kailangan mo may makain ng mga anak mo. Oo. May maibigay ka sa anak mo. Tinitest ko na po yan. Kahit ano po yan. Basta mayroon lang kami. Yan ang naging paraan ko pag naabangan ko lagi ang bunga ng santol. Mamimitas na ako niyan. Yan, sako-sako yan. Papasanin ko yan. Papunta doon sa amin sa bahay. Tapos kakayurin ko yan. Kahit gabi nagkakayod ako niyan. Mapuno ko lang yung isang balding ganyan. Yung balde. Magkano ang pagbentahan mo, Nay? Pag yung isang balde at yung galon, 200 yung isang galon. Yung galon ng mineral. Yung galon ng mineral. Tapos yung balde po, puwapatak nyo ng 350. Pag napuno. Yung ang hirap mong pinag-anon, tapos 350 lang yung kinita mo. Ganun po. Basta lang mayroon kami pang bigas, pang kape asukal, ganyan. Yan po ang ginagawa ko nung hindi pa ako nagpapamay-nilang magtrabaho. Hindi pa po. Kasi maliliit pa siya. Oo, may mga viewers din na nagko-contact sa akin. Nakakatuwa din kasi mga concerned din po sila. May mga viewers na nagsasabi na kung pwede daw kunin kanilang katulong. Tapos si Boboy ay yan? Gawin kang boy, ganun, mga Sabi ko ay tutulong ka na nga. Yung papahirapan mo pa lalo, gagawin mong Pero okay lang naman yan. Magsasahod ka naman po. Kaso nga lang, yung kahit Manila rate pa yan o kahit sa sulok dito sa Pilipinas pa din. Sobrang baba pa din ng rate, Nay. Wala naman po ako pinipiling trabaho. Basta po pagkakabuhayan, sige lang po ako. Kakayanin ko po. Sa Paranaque, nagpasok ako doon, taga-timbang ako ng mga buto. Buto ng? Butong pananim, yung mga gulay ba? Buto ng sitaw, talong, mga ganyan po. Carrots, sayote, lahat po ng buto. Ako lang taga-timbang. Sa buong buhay mo, Nay, mula nung nag-asawa ka o nung nagkaanak ka, ano yung pinakamahirap mong naranasan? Dito na nga po. Yung nagsimula kami nagsama niyan. Ayun, nararanasan ko dyan. Ako'y makipagtalukan na. Makipaggapas. Gapas ako. Dito na nga po ako natuto niyan. Hindi po ako marunong mga gawain niyan. Pero pinilit ko na nandito po ako. Minsan nagbubuhat kami ng isang sakon yung ikaw nagbubuhat ka? Mga palay. Magbibilad ako ng palay. Binubuhat ko po yan dyan sa bilaran. Grabe, grabeng buhay din po. Ganyan po ang ko dyan noon. Mayroon lang po kami kasi hindi mo rin maasahan yung mister ko. Yung mister ko naman ay para inom din. Kung umuwi yan, gustong umuwi, uuwi yan. Kung ilang araw yan sa mga layasan. 3 araw, 4 na araw, uuwi yan. Ako naman, siyempre, mag-diskarte na lang ako para sa amin mag-iina dyan. Kapag uuwi naman din po yun, lasing, wala rin naman po yung dala. Mag-diskarte ka na lang habang wala, kaysa mag-antay ka. Ganyan lang po ang gawa ko dyan. At lahat naman, sabi ko nga po anuhin ko na to at ginusto ko rin naman to. Panindigan yun na Kasi sabi ng ama ko, huwag akong magreklamo. Kung yan ang gusto mong buhay, magtiis ka. Yun na nga. Kaya hindi ako nahingi ko sa magulang ko ng pinatutunayan kong kaya ko. Kahit Sinabihan kang ganun, huwag kang magreklamo kasi yan yung ginusto mong buhay. Opo. Talagang sapul yan. Sinabi yan ng ama ko sa akin. Mas pinili mo yan. Ilan ba yung mga kapatid mo, Nay? Lang po yan, 3. 3 kayo? Bali, pang-4 po ako. Okay, oo. Ikaw, Boboy,
Mula nung nagkaisip ka, ano yung pinakamahirap na na-experience mo din doon sa nag-alaga po sa ang na-experience ko po yung sabihan ako na malas, na hindi, yung sinabihan nila ako na parang nahihirapan sila sa pamumuhay. Sinabihan nila ako na malas. Kaya hindi parang ano rin po sa akin. Sabi ko, malas ba talaga ako? Grabe, sinabihan ka? Nung maliit pa po ako. Nung mga siguro edad ko ay ano, pero tanda ko na sa isip ko. Siguro. Alam mo na yung sinasabi nilang ganun na masakit yun. Oo. Naisip ko, sabi ko, bakit daming sasabihin yun pa. Yun, na ano ko. Tapos, kahit naman po ano, iutos nila. Hugas ng pinggan. Ginagawa ko po tabo na yung container, magakot po ng container na may tubig. Ginagawa mo yun? Magsibak ng kahoy. Ginagawa ko po. Para lang hindi nila ako mapagalitan. Sinong nagbigkas sa'yo nun, Buboy? Kung maalala mo. Yung pong kapatid ko na rin po. Parang kapatid mo lang. Sa, yung, ano, oo, yung anak nang nag-ampon sa'yo. Pero yung mga magulang ninyo naman, okay naman. Okay Turing naman po sa'yo. sila. Opo. Parang ikaw lang yung pinagbubuntungan ng syempre, stress na din siguro sa hirap ng buhay. Kaya ka napagsabihan ng ganun, Siguro po, sa sobrang stress na rin nila kasi may Tsaka madami sila. Ilan sila? 12 po sila sa original. Ang dami na Bali 14 po kasi dumagdag po yung naunang inampon tapos ako. Ang Ang 14 ka. 14, oh. Grabe. Sakit talaga nun yung sabihin kang ganun. Pero yung mga naging kapatid mo naman yun lang yung nasabi nila nung maliit ka. Pero nung nagkaisip ka na, yun talagang binata ka na. Hindi ka na nila ginaganon. Hindi naman. Hindi na. Siguro naisip din nila na yung sinabi nila ay nakasakit din sa akin, para sa akin. Tsaka alam mo na yun ay alam mo na pating makisama, di ba? Marunong naman po ako Oo, makasama. nabalitaan ko nga na pag may kikitain ka, ipapahawak mo lahat dun sa kinakapatid mo sa ate mo. Totoo yun? Sino po nagsabi? May nagsabi sa akin na yung pag may kitain ka daw, na for example, makitrabaho siya na, doon pala sa kinakapatid mo, ikaw din nagpe-payment ka din ng mga bills nyo, mga bayarin, ganun. Opo. Totoo po. Kaya gustuhan ko lang din na matulungan sila tapos wala rin silang masabi sa akin. Kaya hindi mo sinasarili yung pera mo. Yung pinaghirapan ko, hindi ko po binubulsa yung sinasarili ko. Kakautang-utang nga po ako sa tindahan dahil bigas, pangulam. Talagang mature siya na hindi siya yung anak na syempre kung ano ka ay hanap buhay ko ito, sa akin ito. Hindi po. Pero sabi naman nila sa akin na kahit naman sinasabihan nila ako na huwag ako masyadong maggastos, magbili ng bigas dahil marami din naman kami sa bahay. Sabi, mag-ipon-ipon din naman daw ako para sa akin. Hindi ko po iniisip kasi iniisip ko yung iipunin ko, bibili ko na lang kasi kumakain din naman ako. Diyan, wala naman ako ibang kinakainan. Kundi dyan lang din sa bahay na yan. Magkakasama naman kami. Kaya sinishare mo lagi yung kita mo. Oo, kahit Di walang natitira sa'yo, di ka nakakaipon. may natitira po sa akin, 500, 100, yan po. Eh, pag nakasama ko yung mga barkada ko, siyempre, yung sa kasiyahan ko na lang din po. Yun yung iniiwan mo sa iyo. Iniiwan ko para sa akin, 500, 100, 200, ganyan po. Tapos, makasama ko lang yung mga barkada ko, masaya na po ako. Okay na po ako. Madami ka din kaibigan. Opo, marami po akong kaibigan. Oo, kasi alam ko mabait tunay ay parang mahilig siya makibagay, makipagkaibigan, marunong. Madali po siyang makasundo ng Oo, parang yung for example ay yung bahay na titiran mo ay matutuwa sa iyo kasi kung maano nila yun, dito nga po ay nakaanuhan ka agad niya yung mga tao dyan. Oo, tsaka yung titirahan mo na ganyan yung attitude mo, matutuwa at matutuwa kasi kaya mong mag-share ng ng kita mo. At syempre, tumutulong ka din sa mga gawaing bahay, Oo, natulong po ako. Marunong maglaba. Ako po naglalaba. Mga damit po namin, lalo yung mga
nag-alaga po sa akin. Pati damit nila, ako na agaan. Grabe, ano? Yung, Ano yung bahay pero nung- hindi naman po ako masyado nahirapan lang ako magbalnaw. Mm. Kasi yung doon naman sa tinirahan ko, meron naman silang sariling kinuhang hulugan na Washing. washing. Oo. Yun bang, ano mo, yung ibig kong sabihin? Ano ba yung tirahan nyo dun? Maganda din ba yung bahay? Hindi naman po masyadong kagandaan. Maayos lang din po. Maayos lang. May May- sarili kang kwarto dun. Meron po. Meron. May kanya-kanya po kaming ano. Kasi yung natirahan ko nga po dun sa Batangas na parang kapatid ko na rin. Pero kamag-anak po yun ni mama. Eh, medyo nakakaahon-ahon din sa buhay. At maganda rin ang trabaho. Pintura. Hindi, ayos din po niya yung bahay. Naporsigayan din po niya na mabuo yung bahay niya. Dati ganito lang din. Ngayon po ay medyo taas-taas ng konti, hollow block, ganyan. Nagpa-hollow block na siya. Oo. Kaya, nung nandun po, medyo okay din naman po ang ano ko, pero may kahirapan pa rin ng nararanasan. Hindi naman po Oo. palagi na ano. Kasi hindi naman stable yung mga trabaho ng mga kapatid mo. Hindi Oo. naman lagi may trabaho. Ayun. Oo. Salamat sa pag-share. At sa ngayon, yung tatanong ko sa'yo, Buboy, anong masasabi mo sa mga nag-share din para sa project sa inyo? Sa pabahay, syempre, yung mga na-share ko na din sa inyo, na groceries, bigas, pera. Sa akin po ay wala po akong masabi sa kanila, kundi ang magpasalamat. At kung wala naman yung share at yung mga like siguro, baka nakakatulong din po yun. Eh, wala rin naman darating na ano, Biyaya. biyaya. Oo. At tuloy-tuloy yan. Hmm. Kasi yung isang ninang namin na from US, yung talagang sponsor namin sa mga ganitong bagay, nag-chat na din, natutulong daw sa iyo, Buboy, kasi natuwa siya kasi mahal na mahal mo si mama mo. Opo. Eh, kahit naman po sino eh. Mahalin natin yung magulang natin. Kasi, yan na lang, hanggang nandyan yan. Mahalin natin kasi respeto. Kasi, ano po eh, hindi naman habang buhay nandyan. Eh, mawawala rin naman si mama, mawawala rin naman ako. Lahat naman tayo eh. Lahat mararanasan natin mawala dito at ang papalit yung mga mga anak-anak natin, di ba? So, ayun, itong vlog na ito, ano yung pwede nilang matutunan yung mga kabataan ng pariwara? Anong pwede nilang matutunan sa iyo, Buboy? Sa akin po ay kung napapanood po nila, sila na po ang mag-ano sa sarili na mag-adjust, tapos sa magulang, magtutong magrespeto sa magulang nila. Hindi kagaya nung ibang na ganyan-ganyan lang yung magulang, sa nasagot-sagot na minumura-mura pa. Masama naman po yun. Oo, dapat yun yung matutunan. Number 1, pagrespeto sa magulang. Respeto sa magulang, tsaka yung mahalin ang magulang hanggang nandyan ang magulang. Oo. Kaya nandito yung mga blessings sa inyo ngayon kasi ganyan ka, Buboy, nasa sa'yo yung pagrespeto sa magulang. Sa iyo din natuwa yung mga viewers natin kasi syempre wala naman sa atin tutulong o kaya wala tayong magiging views para sa pabahay sa inyo. Kung ikaw ay iba yung ugali mo, syempre wala kang respeto, inaaway mo yung magulang mo, di ba? Lalayo't lalayo yung grasya sa iyo, yung blessing lalayo sa iyo kasi masama yung ugali mo, ganun yun, ganun. Isang lang yun, isang dahilan, mabait si Buboy, Nay. Eh, sobra po. Mabait po talaga yan. Oo. Ay, ako nga po dito halos hindi niya ako pagawin diyan. Gusto niya sila ang gagawa. Oo. Ako lang naman po ang nagsasabi sa kanya na konting lang naman sa akin, kahit gumawa ako, wala namang problema. Oo. Pinipigilan Nakikita ko nga malinis lagi yung bahay nyo kahit ganyan. Pagising po niya sa umaga, siya na po ang nagwawalis. Ay, nagwawalis. Opo. Magwawalis po yan diyan. Pagkawalis, mag-iinit ng tubig. Sabihin Grabe niya si sa- Buboy. Ma, magkakape na. Ganyan po Yun yan. yung niya, ginagawa niya araw-araw. Kahit may trabaho po siya. Kahit po may trabaho, basta pagdarating niya, sasabihin niya sa akin ay, Ma, relax lang. Ako nang gagawa. Ganyan siya. Relax ka lang yan. Pero yun yung nababalitaan ko, Buboy, na si mama mo nang hihingi na daw ng mga, syempre, pangangailangan nyo. Umabot kayo sa puntong walang-wala talaga. Nangihingi siya ng kaning bahaw. Opo. Kaya Nay, natulungan kita kasi naawa ako sa'yo kasi sinabi nung kapitbahay na nangihingi daw siya ng kaning. Totoo po yun kasi isang beses po, galing po dyan sa trabaho.
umuwi po ako dito, hapon na po, yung retiro na po namin dyan sa trabaho. Eh, kahit naman po sa ayaw ko na mangyari po yun na kahit nakakaya na manghingi po dyan na kila lulatisin na kaning bahaw, eh, hindi ko naman po din mapigilan kasi nagsabi ako kay mama, baka may kanin tayo dyan, kahit konti nagugutom mo. Kaya nanghihingi si mama ng kanin. Oo, pati kape, ganun. Ano? Oo, totoo po yan. Halos, naranasan po namin, wala pong trabaho dyan kasi yung foreman po namin na suspindi po ng 1 linggo dyan sa kalsada. Eh di wala po kaming trabaho. Diyan po sa bahay na yan, 1 linggo po kami nakikain dyan. Nakikain. Oo. Nakikain lang po kami, 1 linggo po. Dyan. Okay. Kahit po ayaw ko. Pero okay lang sa kanila yung mga tumulong. Okay lang po. Tumutulong talaga sa inyo yun. Sabi Sino nila, ba yung nanay? Yan si nanay ano? Sabi, kahit po ayaw ko, eh, at kahit nahihiya ko, minsan nga ayaw ko nang kumain eh. Pero pilit pa rin yung nakakain. Kaya pasalamat din po ako. Sakit, ang bigat sa dibdib na Ang bigat niya po. Kaya nga po, pag isang sasabihin, pag sinabi, ma, kape, parang naano nga ako. Kaya ginagawa ko na lang po, kung makakautang, kung ako'y pautangin. Yun po, pag pinautang po ako, na ito na, kape ka na, ito ng tinapay. Parang ang sakit sa akin kapag hindi ko siya nabigyan ng, at wala nga po akong hawak na pera, pambili. Kaya ginagawa ko po, kung pautangin. Kung meron naman po dyan sa kabilang bahay, nanghingi na lang po ako. Oo. Para lang po maibigay ko sa kanya. Parang grabeng said na said, Yung nakaraan na binigay kong allowance nyo, meron pa, Nay? Meron pa naman po. Meron pa, oo. At sa Saturday, mabigay ako ulit ng groceries nyo, no? Para hindi na kayo mahingi ng kape. Hindi na nga. Tas kanin, kaning bahaw, So, ayun, may ako sa inyo, dala. Ito, di ko alam kung nasan na nga dito. Eto, tag-isa nyo nung kapatid mo, tagda-2 pares yan na damit. Ay, salamat. Oo. Marami. Oo. T-shirt, short nyo. Tag-isa nyo yan nung kapatid mong lalaki. At eto naman kay nanay, syempre lang naman mawalan si nanay. Nay, Salamat. Oo, suot mo yan dapat makita ko yan pag 2 pares din po yan. Maraming salamat po sa nagbigay sa amin ng mga anak ko. Blessing po talaga kayo. At bablessingan pa po kayo ng marami ng Panginoon. Oo. Yan yung share ko sa nasahod ko din last month kasi wala pa naman ngayong month. Nasahod ko po yan last month sa aking YouTube channel at sabi ko sharean ko nga ng damit yung mag-iina at para naman may bago kayong damit na hindi man yan yun talagang pang garbuhan, pang dress, ganon. Yan pa'y pares-pares, 2 pares po yan at hindi lang yan yung matatanggap nyo basta matapos na itong babae, matapos na lahat, madami pang blessing, ano ba naman yung gusto mong hilingin, Boboy? Sa akin po ay parang wala, naiiyak, sobra-sobra na siguro yung biyaya at yung tulong sa amin na natatanggap namin. Sa akin po ay mapaayos lang po ito. Masaya ka na. Itong ni mama. Bahay po. Grabe si Boboy, ayaw niyang maghiling, Nay. Gusto niya yung para sa inyo, yung bahay. Bahay talaga, oo. Kasapin nyo na yung karpintero. Pa-estimate nyo yung semento na magagamit, ilang kubiko, at yero. Nay, no? Opo. Para masimulan na. Kausapin ko na lang po. Oo. Minsan po dyan po sa kabilang tinutulugan po namin. Kay mama rin naman po yung lupa na yan. Sa kapatid ko po yan na luwain. Yung bahay na. Medyo may butas na rin pag umuulan nga ay nagtutulo. Naulan din sa loob. Nagtutulo na ulan din po sa loob. Kaya hindi rin namin alam kung saan kami hihiga. Purposto. Grabing hirap ng kalagayan. Ilalagyan na lang po ng yung kape. Balat ng kape. Ay, ganon? Pwede ba yun? Opo, sinisiksi.
Karton para hindi... Pag umuulan po tumutulo, sinusuksukan ko na lang po ng mga balat ng kape, kaya po yung karton, sinusukso ko lang po para hindi sa tumulo. Kaya lang ginagawa. Ang ano, pati ako pinipigilan ko, napapaluwa ako kay Buboy. Grabeng ano mo, Buboy, ay. Yan mo, ma-start na tayo dito sa pabahay sa inyo at hindi na ako makapag-antay ng ilang buwan, basta start na natin. Bahala na kung magkano yung budget. May mga tumulong na din, may nagpaabot nga ng 500, 1,000, 2,000. Yan, meron din nagpaabot ng 2,000 yung from Hong Kong, yun yung sinasabi ko sa'yo, Nay. At yan, may magpaabot din daw ng para sa lupa nyo, 5,000 po. Dagdagan ko na lang para may tubo na pala yun, Nay, 1,000 po. 1,000, okay. Kaya Sige. 6,000 po to. Sige, i-full paid na natin para wala kayong problema dito. At sana, mga ko kayo na wag na mauulit magsanla, Nay, Hindi na po, ma'am. Yan yung hiling Kasi ng sponsor Basta nyo. po magkaroon po ako ng pagkakakitaan. Hindi na po yan maisasanla. Okay. Sisikapin ko pong mapalago. Oo. Nagawa lang naman po yun talaga ni mama kasi sa kagustuhan lang din naman po ni mama na makabili ng bigas dito, Survive. survive kami, pare-parehas. Tsaka pinangbayad nyo din pala ng utang sa tindahan. Opo, nangbayad sa utang. Ito yun po sa unang tindahan. Oo. Basta huwag kayong mag-alala. Lahat yan magiging clear lahat at itong magiging tahanan nyo yun. So, hanggang dito muna at may pupuntahan pa ako. May project din akong isa pa doon sa isang tutulungan ko ngayon. At sana madami pang blessing sa inyo. Tuloy-tuloy lang, be humble lang. Sabi ng mga viewers natin, pakumbaba lang lagi. Pray lang kayo palagi. Pakumbaba lang lagi. Kung kahit ano yung mga blessing na dadating, stay put lang tayo sa sa lupa para tuloy-tuloy na Oo, alam ko naman maka-Diyos kayo at lagi kayong nasimba ay Nung nakaraan po, hindi po nakasimba at po ay sabi nga kasi nung nagdagat po kami nung na nagyakag yung kapatid ko, nagdating pala kayo. Oo, nung wala kayo dito, nagdating kami noon. Pero okay lang yun. At may lakad din naman kami noon sa daet, kaya yun. So ayun, hanggang dito muna yung vlog ko at medyo napahaba na din, 35 minutes. Papunta na naman kami sa kabilang tinutulungan ko. Okay? Salamat po. Okay, sige. Sa next vlog, makita ko yung mga suot nyo na yan, Nanay, Salamat po. Salamat po dito. Oo, gift ko sa inyo yan. Advance na ng Christmas. Salamat po dito. Okay. At parehas po kami meron. Pare-pares po kami. Oo, pare-pareho, syempre. Pati yung sa sa kapatid mo, dalawang pares din yan. Sige. Salamat po. Okay, God bless. So ayan, nabigyan natin ng gift ngayon yung mag-iina, damit, tagdadalawang pares at sa susunod groceries naman. At nung isang araw lang ako nagbigay dito ng allowance nila at meron pa naman daw pati mga bigas nila, groceries. Ayan. At thank you so much sa mga patuloy na nanonood kila Buboy at sana patuloy nyo yung pagsuporta nyo po sa kanila. At pa 1M na po yung unang-una, part 1 po, kaso nga lang puro bus. Pero okay lang po yan, nakatulong po kayo at mapapaayos na natin yung bahay ni Buboy at ni Nanay Maribik. At sana hindi lang ito yung blessing na matatanggap nila. Dito ko muna tapos na aking vlog. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood.